Trials come. Kasi nakikita po natin na we as Christians are not exempted sa mga trials na ito sa buhay. No? May isang mag-ama, I don't know kung alam na ninyo itong illustration na ito, na mag-ama na itong anak niyang babae, sabi doon sa tatay niya, sabi niya, sawang-sawa na ako sa buhay. Lagi na lang sa dami ng problema. Masosolve ang isang problema, may susunod na naman na problema. Hindi na maubos-ubos ang problema natin sa buhay. Sabi nung ama, halika sa kusina. No? Meron siyang 3 na pot. Pinuno niya ng tubig. Nilagyan ng tubig at pinakuluan. Nung kumukulo na yung tubig, nilagay niya yung isa sa patatas. Sa isa, itlog. At sa pangatlo, ground coffee. Nilagyan niya. And then, nakanta siya ng 20 minutes. 20 minutes, pagkatapos, inalis niya yung patatas, inalis niya yung eggs, nilagay niya sa isang bowl, kumuha rin doon sa may kape. Sabi nung ama, tignan mo ito at hawakan mo. Tignan mo. So, nung tinignan niya yung patatas, syempre, pag nilagay mo kasi ang patatas, matigas siya, diba? Pero nung nilagay sa tubig, lumambot. Ito namang itlog, pag nakikita mo itong itlog, syempre very delicate kasi mababasa ganun. Pero after doon sa boiling water, binuksan niya yung matigas. Yung kape naman, nakita niya, tinikman niya. Lalong masarap kasi yung aroma na niya. So, sabi ng ama, ano ang napansin mo rito? So, ito po yung lesson sa atin patungkol po sa trials sa buhay po natin. Lahat po ng mga 3 bagay na to ay pumarap po sila sa boiling water. Yung isa na mas matigas, lumambot. Yung isang parang malambot, tumigas. Pero doon naman sa isa na makikita mo lang na ground coffee lang, ay nung hinarap niya itong boiling water, lalo pa na siya maaamoy kung mas masarap. So lahat po tayo, kung minsan may mga Christian sa ngayon na una pa lang matigas, akala mo talagang kaya-kaya niya na mamuhay na kahit ano po yung mga trials sa buhay, kaya na. Pero pagka dumating talaga ang storm sa buhay, babagsak. May mga malambot lang naman, okay lang naman, pa-relax-relax lang. Pero pag andun naman yung storm, lalo siyang lalapas. Pero yung kape naman, kahit na makita mo na ganun lang naman, pero lalong humaharap sa lalong mas masarap. Saan po tayo sa oras na ito? So, ito po yung katanungan na iwanan ko po sa atin ngayon pagkatapos po ng mensahe, at makikita po natin saan po ba tayo, sa patatas ba, sa itlog o dun sa kape. Na habang hinaharap yung hirap ng boiling water, ay lalo siyang masaya, mas masarap. No? So tingnan po natin dito po sa Book of James. Si James po kasi, hindi po siya yung apostle. Ito po yung brother ni Jesus. No? Alam kong pinag-aralan niyo na rin ito. And sinulat po niya itong Book of James po at mga 49 AD before po yung Jerusalem Council, yung Apostolic Council, kasi siya rin kasi ang nag-ano sa council na yun. No? So makikita po natin na ito po ay sinulat niya para po sa mga Christian, Jewish Christians na nakatira po doon sa outside po ng Jerusalem, sa mga Gentile communities, no? And of course, at the same time, para rin sa lahat po ng mga Christians. So makita po natin kung paano po natin haharapin when trials comes sa buhay po natin. Hindi po sinabi ni if trials come, hindi po when trials come. Trials, siguradong may darating na trials po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Lalo na po tayong mga anak ng Panginoon. Umalis na nga tayo sa dating gawain ng mundo, kaya nandito pa rin tayo
sa mundo, kaya kahit nawala na po tayo sa mga gawain ng sanlibutan, andyan pa rin yung kalaban na lagi na lang nagtitempo sa atin. When trials comes, ano pong gagawin po natin? No? Una po na gusto ko pong i-share dito is that choose a joyful attitude. Sa verse 2, sabi ko dyan is that sa first, James, a bondservant of God and of the Lord Jesus Christ to the 12 tribes who are dispersed abroad, greetings, sabi niya. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. So, ang unang-una po dito is that we have to choose a joyful attitude when we encounter trials sa buhay po natin. No? Kung titignan po natin, hindi po sinasabi ni James dito that if you face trials, but dito, whenever we face trials, kailangan pa rin po doon po yung joy po natin. No? Ngayon, ano po ba ang mga maaaring mga trials po sa buhay natin na tayo po rin ay dapat na sa buhay. Kuminsan, ano po ba yung mga trials sa buhay na maaari po tayo na maging magsosurrender sa mga trials? Kuminsan, may mga nawawalan po tayo ng trabaho, o kaya kuminsan naman ay sasabihin natin wala man lang magandang trabaho sa akin, asan ang Panginoon? Di ba pinagpapray na natin kuminsan? Kasi may mga prayer list po tayo na walang work si ganito, walang work si ganito. Then we pray for them. Then after that, magkakaroon na po sila ng trabaho. Pero medyo masungit yung amo. No? Tapos sasabihin, pinag-pray nyo ako, ito pa nang binigay. Yung mga ganun ba na klase na ano. Then after that, pray and pray. Kasi kung minsan, ang mga sundalo kasi, pag tinatrain sila, kung hindi nila kaya na malampasan yung training yun, pabalik-balik hanggang sa makuha nila, di ba? Kaya kung minsan, kailangan din natin ng patience, yung mga part ba, bilang isang anak ng Panginoon, alam naman natin yung fruit of the Holy Spirit, dapat andudun yun. Hindi na lang lagi pag pinag-pray mo, binigyan ka ng Panginoon, agad-agad gusto mo, napakabait na amo, napakabait. Andudun pa rin yung trials kung paano po natin gagamitin yung patience na yun. So ang sabi dyan is that choose a joyful attitude whenever we face these trials. Kung minsan may mga bihira siguro sa atin nung naging Kristiyano ka, ay walang kumontra sa iyo ng non-believers. Lahat po tayo, kapag umalis ka na sa sanlibutan, kasi hawak na nga tayo ng Satan noon, iniwan mo siya, pumunta ka kay Kristo, huwag mong sabihin hindi makikialam yan. Makikialam at makikialam pa rin yan. Kaya ang sabi ni James dito, pagka dumating ang mga ganito, choose a joyful attitude. Kasi alam natin na kapag kaligtas ka, alam natin kung saan tayo pupunta. Kaya kung minsan sinasabi natin, pakialam ko kung kasi sila, masaya sila, ikaw naman yung malungkot, nalulungkot ka. Alam mong ligtas ka, sila hindi, di ba? Kaya kung minsan nanggagaling din sa mga outsiders ang talagang magbibigay po sa atin ng problema na yan, sa mga trials na yan. Kung minsan, mga sakit. Kumisa kasi may mga ibang denominations, no, na they concentrate po sila sa kapag ka may sakit, pinagpa-pray ka para gumaling ka sa mga ganun, ano. Siguro kung talagang ganun, I'm sorry to say na sa Rema po, pinagpa-pray po natin yung mga ganun. Parang kine-claim kasi ng mga ibang denominasyon na kapag ka pinag-pray mo, talagang ibibigay ng Panginoon. Instead na we ask God na pagalingin ang mga may sakit, ganun, no? Pero kapag ka hindi ka gumaling, ayun, magtatampo ka na, hindi ka na pupunta ng church, di ba? Malungkot ka na.
So, sabi ko, hindi naman ganun ang pangako ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon ay pagkatapos ng buhay natin dito talagang maayos. Dito po ang physical na katawan po natin. Manghihina rin yan. Pero pinapanalangin pa rin natin sa Panginoon na sana patuloy na ingatan tayo, bigyan tayo ng magandang kalusugan. Pero hindi yun ang magiging dahilan para ikaw ay malungkot. Kapag dumarating ang sickness, hindi po dapat tayo malungkot, kundi dapat maging joyful po tayo. Kasi ang isang mananampalataya, ang tinitignan mo, ay yung hope na tinitignan natin na inaantay natin. Kapag ka namatay tayo, doon mo na makikita lahat ang pangako ng Panginoon. Pero sa ngayon, habang nabubuhay tayo, ang dami pa tayong ma-encounter na problema dito. May isang pastors doon po sa Pilipinas, upang first name niya, no? Siya po isang pastor. Matagal na po siyang pastor sa South Church. Sa ngayon, nagdadialysis siya. Iba pa yung sinabi ko nung last na isang pastor na magpapreach sana sa Kabisong, pero may isang kami, si hindi ko naman maalala yun. Siya po ay nag-Ispara pala, si Anthony. Pastor Anthony Ispara. Matagal na po siyang pastor, nagpa-pastor sa isang church, pero nagkaroon po siya ng yung kidney failure at siya po ay nagda-dialysis. Pero still na, kahit na nagda-dialysis siya, andun pa rin siya sa church. Pagka may mga pastors meeting, andun pa rin siya. Kaya sabi ko minsan, bakit po tayo na okay po ang health po natin, bakit tayo pa yung magsosurrender? Sila hindi eh. Makikita mo pa nga ang saya-saya nila. Kaya sabi ko, nakaka-encourage yung mga pastors na gano'n, na kahit may karamdaman sila, patuloy pa rin sila pa yung nauuna sa church. Mag-antay sila. Sabi ko, ito naman siguro, choose a joyful attitude when we encounter trials po sa buhay po natin. Kasi wala po ni kahit isa sa atin na nung ikaw ay mananampalataya na, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, huwag mong sabihin na hindi na darating ang tentasyon, ang mga trials po sa buhay natin. So, ang sabi ni James, kahit na maraming trials po sa buhay, hindi po yun ang magiging dahilan upang sa ganun ay ikaw ay maging malungkot. Choose a joyful attitude when you encounter trials. Second, na gusto ko pong i-share dito is that when we encounter trials, that is verse 3, sabi dyan is that, knowing that the testing of your faith produces endurance. So, dito po, when we encounter trials or when trials come, trust God's loving heart. No? It's trust God because you know that the testing of your faith develops perseverance or endurance. No? So, kuminsan, tayo kasi kuminsan pagka may problema po tayo, na-encounter po natin ang lahat po ng mga bagay na yan, lagi tayong nagsosurrender sa church. Kasi kung minsan, ang trials din po ay nanggagaling din po sa atin mismo. Sa atin mismo kasi, kaya kung minsan sasabihin natin na trials hindi lang po sa mga outsiders, kundi kung minsan ay sa atin din po. Natetest din po sa atin. Kasi ang isang Kristiyano, pagka sinabi mong Kristiyano, paano mo papatunayan na ikaw nga ay Kristiyano? Kasi ang sabi po ni James dito, dapat makikita mo isang Kristiyano, change life. No? Paano mo sasabihin na ikaw nga ay Kristiyano, pero hindi ka pa nagbabago? Hindi pa nababago ang buhay po natin. Ganun pa rin po tayo, yung gawain pa rin po natin, nung wala po tayo kay Kristo. No? Dapat change life yan. No? Kaya kumisan, kapag dumarating ang mga yan, yung mga testing ng faith, it develops endurance. Dapat kapag lalong dumarating po ang mga problema po sa atin, nakaharapin po natin, ay parang yung itlog, no? Nakikita po natin yun. Habang nagbo-bold, hard-boiled na yun, lalong titigas yun. No?
Kasi kapag hindi po natin ipinagkakatiwala ang ating puso sa Panginoon, talagang babagsak at babagsak din po tayo. Ngayon po, every time na dumarating po ang mga trials po natin, saan po tayo dapat lalapit? Isa kung pwede po natin lapitan is church. Sa isang church po na ganito. Kasi kung minsan, alam po natin na kapag nagkaroon po tayo ng problems, hindi ka pwedeng pumunta sa mga unbelievers para sila po magko-comfort sa iyo. Paano ang isang bulag aakayin ng isang bulag? Mahuhulog talaga kayo. Kaya, ikaw, kapag ka may problema ka, saan ka tatakbo? Babalik ka sa dati, di ba? Babalikan ko ang mga dati kong kaibigan, baka doon sila magpo-comfort sa akin. Karamihan sa mga ganun. Kaya sabi nga, bad company corrupts good characters. Kapag ka ikaw ay Kristiyano, sino ang barkada mo? Kaya sabi nga nila, sabihin mo kung sinong barkada mo at sasabihin ko kung sino ka. Kasi kahit na gaano ka kalakas ang pananampalataya mo, kung ang barkada mo ay yung mga bulag na nasa sanlibutan, babagsak at babagsak ka. Yun po kasi ang isang strategy ni Satan upang sa ganun ay bumagsak po tayo. No? Lalong-lalo na, alam nyo yung kalaban, pag may problema ka, andyan yan, kumakatok yan. Lalapit sa iyo at mag-o-offer sa iyo yan. Di ba? So bilang isang mananampalataya, kung tayo ay mature Christian na, maintindihan na natin yan, huwag na natin i-entertain yung mga bagay na yan. Kasi once na in-entertain mo yan, isa, mamaya dalawa, tapos tatlo, hanggang sa hindi ka na pumunta ng church. Kaya ang best na pupuntahan po natin pagka ganito na may problema po tayo as a church. Makakatulong po ang mga kapatiran sa fellowship at sa lahat po, sa Bible study, sa salita po ng Panginoon. Of course, una po sa lahat is that trust God's loving heart. Ang Panginoon lang po tayo lalapit, wala na pong iba. O kaya ang mga anak ng Panginoon, at doon po tayo pwede na lumapit din po sa kanila. So, James know that some sufferings is due to our faith, being tested. Kapag ka natetest po ang faith po natin. Sabi nga nung mga nag-Bible study dito, yung mga nag-discipleship, pag nag-aaral ka, syempre, narinig mo, pinag-aralan mo, nakamemorize ka. Syempre naman, ang teacher magbibigay ng exam. Magbibigay ng exam, di ba? Kaya, ang Panginoon din sa atin, hindi lang po sa lagi tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi lang po sa nagba-Bible study tayo, hindi lang po sa may fellowship. May test din yan. Ilang points ang nakuha natin itong linggo na to. Di ba? May test yan. Yung huwag mo sabihin na lagi ka nang pumupunta sa Diyos, okay ka. May test yan. That is trials mo sa buhay na. Itetest tayo ng Panginoon. Ilang pang nakuha mo itong linggo na to? Sa lahat po na napag-aralan po ninyo na salita ng Panginoon. Alam ko, may bumabagsak din sa atin. You know why? Sabi kasi ni Jesus Christ, sa isip pa lang eh. Nagkakasalan na tayo. Sa isip pa lang. Yung masama na isipan mo na lang sa ibang tao towards other people, kasalanan na rin yun. So, napakahirap po, kaya huwag po natin sabihin naka-perfect ka, hindi po. Mayroon at mayroon. Kaya po lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon para lalo po natin maintindihan ang purpose and plan ng Panginoon po sa buhay po natin. No? If trials comes, trust God's loving heart. Mahal po tayo ng Panginoon. Hindi po tayo pababayaan yan. Basta mag-trust pa rin po tayo sa iyo.
Ang pangatlo po na nais ko pong i-share dito is that yield a surrendered heart po sa Panginoon. Kasi kung minsan, ang mga anak ng Panginoon sa verse 4, ano bang sabi verse 4? And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kung minsan, ang mga Kristiyano, nagmamatigas din. May pride din yan. Kapag kayo hindi mo pinagbigyan sa church, o kaya medyo na-offend, hindi na yan magcha-church. Hindi na yan magcha-church. Tayo, alam natin at naiintindihan natin yan. Kasi lalo na yung mga baby Christian. Pero kapag ka ikaw ay 20 years na, ay, iba na rin yun. Baka wala ka pang naiintindihan talaga. Alam niyo po sa Pilipinas, may pumasok na Korean na si Lee, na ang tawag doon ay Reform Christian. May mga pastors, may mga matagal na Christians na 20 years, ilang taon na po sila na Christian. Alam nyo ba na na-recruit ni Lee? Ang sabi ni Lee, 144,000 sila. Sabi niya, kung hindi kayo papasok sa relihiyon na to, hindi kayo maliligtas. Kung ikaw ay naintindihan mo ng salita ng Panginoon at ikaw ay pupunta doon, anong naintindihan mo sa 20 years? Ang sabi ng Bible, si Jesus Christ lamang. Huwag mong sabihin papasok ka doon. Kaya ang daming Pilipino na pumunta sa Korea. Nag-aral sila doon, bumalik sila, nakapost pa yung diploma nila galing ng Korea. Kasi may mga kakilala kami. Kahit anong gagawin mo sa kanila na mag-explain. Hinati nila ang isang Baptist church doon po sa amin. So, nakakalungkot. Kaya kung tayo ay sasabihin natin na tayo Kristiyano, magbasa ng Bible, intindihin ang Bible, unang-una sa lahat yung basic po. Sino ba talagang magliligtas sa atin? Si Kristo lang. Hindi ang relihiyon ang magliligtas po sa atin. Tanging si Kristo lang. Kailangan lang po natin yield, surrender. Kailangan po natin mag-surrender. Sabi sa verse 1, James, a bond servant of God. Siya po ay servant ni God. Nagpasakop po siya sa Panginoon. So bilang mga anak ng Panginoon, surrender po tayo mag-commit po tayo sa Panginoon lamang. Para pag dumating po yung mga word na to, Lee ang pangalan. Iba-ibang pangalan ng church na Zion. Yung iba sinasabi niya na the new heaven and the new earth. Sila yun. Basahin niyo sa Facebook. Tapos titignan niyo kung ano po yung doctrine niya. Pag hindi ka pumasok, hindi ka ligtas. Alam niyo kung maririnig mo yun, magagalit ka, pero wala kang karapatan. Pag-pray mo na lang na sana maintindihan nila. Hindi naman tayo pwedeng mag-comments o kaya binabasa ko lang lahat ng mga comments nila. May mga pastors na nagagalit na hindi mo. Sabi ko, pagsasita ng kalaban mo, tayo na lang. Kapag naintindihan natin ang salita ng Panginoon, alam natin ang katotohanan. So sana patuloy pa rin po tayo na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kung sa ganun ay hindi po tayo basta-basta lang pupunta kung saan-saan. Kami po ay nagmi-mission, no? May mga kasama ko nagmi-mission sa mga bahay-bahay, sa mga sa Pilipinas. Kaya pagkatapos ko sa Benguet, puno na po ang Benguet, talagang marami na yatang ligtas sa Benguet kasi lahat na lang ng sulok, may mga papastors, ang dami, kahit malilit lang na church, may tao doon, ang dami. Kaya ang ginawa po namin, pumunta kami ng Biskaya, mayroon po kaming pinuntahan na medyo bundok. So doon makikita talaga ng walang church. Ang una pong, pag pinapasok mo kasi ang isang family, hindi po worship ang gagawin nyo doon. Shaving lang po. Kaya ang una-una, natatanungin mo sila, pag namatay ba kayo, saan kayo pupunta? Pangalawa, saan church po kayo pupunta? Sasabihin nila,
then magtatanong kayo tungkol sa church na pinupuntahan nila. Magkakaroon po kami ng mga sharing time patungkol po. Kasi ang isang tao na wala pa kay Kristo, kung hindi mo i-explain sa kanila, hindi po nila maintindihan. Kasi ang iba, sabi nila, nag-church naman kami. And then I will explain din kung saan po sila pumunta. So, kailangan alamin po natin ang doctrine ng bawat sekta na kung sino po ang... Kasi marami po, katulad po nga ng sinabi natin, nasasabi na, Lord, Lord, Lord. Hindi ko ba ginawa to para sa'yo? Hindi ba ako nag-church? Hindi ba ako? Sabi lang, Panginoon, hindi kita kilala. So, yun po kasi ang nakakatakot. So, kailangan natin i-explain sa mga tao na hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. May mga ibang tao dyan na kung minsan nasa church nga. Pero kung minsan, hindi mo naman alam kung minsan kung saan napupunta. Magpo-post na lang ng Facebook. Zodiac sign. Si Ate Vilma yata na yun. Zodiac sign. Sasabihin niya sa zodiac sign. May mga ibang Christian na ganun. May nagtanong sa akin, bakit bawal bang zodiac sign? Sabi, kaya ang dapat yung mag-aral. Ang zodiac sign kasi, hindi yan. Kasi siya na yung nagtuturo sa'yo kung anong gagawin mo ngayon. Sabi mo, matagal na akong di nagtataya ng loto. Tinignan niyo yung zodiac sign niyo. Lucky number. Sabi naman niya. Ba, itong lucky number po, tumaya sa loto. Binigay lahat ang pera, talo. Hindi pala ito yung... kung pinagkatiwala po natin ang buhay po natin sa Panginoon lamang po tayo. Hindi po tayo baka mananalo po. Because God is not a God of chances. Baka manalo. Hindi po. Kapag humingi ka sa Panginoon, sa Panginoon, ibibigay niya kung talagang makikita niya talagang kailangan niya. Yung need po natin, hindi po yung wants po natin. Kaya kung minsan, napunta ka ng zodiac sign. Kung minsan, may mga tao dyan, matagal ng Christian, tapos pagpunta mo, pag sa Halloween, nakamaskara, ano yung mga bata. Ano yan? Akala ko naintindihan mo. Bakit may Halloween ka pa nagsisil? Halloween, ano nang darkness yan? So, kailangan po natin malaman ang mga bagay. Piano-piano, huwag po natin sabihin na matagal na po tayong Kristiyano. May mga maliliit na bagay na kailangan din po natin malaman kasi yun po ang strategy ni Satan para po ilihis tayo sa katotohanan. Kaya kung minsan sabihin, yan lang pala, pero importante yun. Do not worship the darkness if you're worshiping the light. Hindi po tayo pwedeng dito at dito. Isa lang. Trials ka. Marami pong pagsubok sa buhay ng bawat Kristiyano. Kung sabihin kami ng asawa ko, marami rin kami pagsubok. May nangyari po sa anak namin na hindi po namin alam ang gagawin namin. Nasa Pilipinas kami. Akala namin, hindi na namin siya makikita. Pero sa panalangin, that is part of our trials. Yan ang pinakamahirap na trials na pumasok po sa buhay. Yung mawawalan ka ng anak na ganun na lamang. Nagsaserve ka sa Panginoon. Pero ang sabi naman namin doon, whatever God's will, wala naman kayo magagawa. Pero if possible sana, gusto pa namin siyang mabuhay na makasama pa namin. And that is our prayer. Nakita ko nga doon sa lahat, may mga nagme-message pa galing ng Amerika na pinagpapray po namin yung anak nyo. Yung mga missionaries na Americans na nasa RBC nakakasama niya. May nagme-message din sa amin, sabi ko, eto na siguro yung talagang malaking trials po sa buhay namin. Pero nakita rin po namin ang result. Ilang taon na. So kami po ay nagagalak sa mga kapag may trials po sa buhay natin. Ito po, choose a joyful attitude. Trust God's loving heart. In yield, surrendered spirit. Siya ang nagmamayari sa buhay natin. Wala po tayong karapatan. Pag sinabi ng Panginoon, uwi ka na. Kaya gagawin mo. My conclusion is this. Sa atin po,
may mga sufferings din po naman talaga tayo eh. So kapag ka dumarating po ang mga trials na ngayon, Christian should expect to face trials in this life. God wants us to choose a joyful attitude. Kapag ka dumarating po ang mga bagay niya. God will help us endure our sufferings only if we trust His loving arms. God wants us to be submissive to Him when we suffer. Remember that suffering can produce spiritual maturity in our lives. Kapag ka may dumarating, test na no? Testing. Ang tanong, saan po tayo sa oras na yun? Yung pong naikwento ko kanina na 3 boiling pot. Sa mga bagong dating lang, may 3 boiling pot. Kumukulang tubig, nilagyan niyo yung isa ng patatas, itlog, at saka kape. After 20 minutes, inalis niyo. Matigas yung patatas, diba? Pero nung hinarap niyo yung boiling water, lumambot. Medyo very delicate naman yung itlog, mabasag ka. Pero nung humarap siya, magiging matigas siya. Pero yung kape, lalong mas yung aroma, nung nagbubuil pa, habang nagbubuil yun, maamoy mo yung kape. Saan po tayo sa oras na yun? Sa party na ito. Nasa kape ka ba? Sa patatas o sa itlog? Huwag mo na pong sagutin. After these 3 points na naibigay ko po kanina, patungkol po sa trials po sa buhay. At sana ito nga po ay makatulong po sa atin. Kapag dumarating po ang testing po sa buhay natin, ay sana maging joyful pa rin tayo. Trust po natin sa Panginoon at maging submissive po tayo sa Kanya. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa iyo, Ama, sa inyong mga salita, sa inyong mga encouraging word, Panginoong Diyos, pagkat araw-araw po sa buhay namin na pinagkakalugod po sa amin ay lagi po kami may mga problema, may mga sufferings, may mga trials po sa buhay namin. Wala pong araw, Panginoong Diyos, na wala pong mga trials po sa buhay namin. May mga nagsasuffer sa mga sickness, sa mga financial, sa mga trabaho, sa lahat-lahat, Panginoong Diyos. Subalit, salamat, Panginoong Diyos, sa inyong pong mensahe na ito, na kapag dumarating ang mga problema na to, ay lalo pa po kami maging joyful, Panginoong Diyos. Mag-trust po kami sa inyo at lalo pa po kami lalapit sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoong Diyos, tulungan po ang bawat isa na maging matatag po kami, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. At kung meron man po, Panginoong Diyos, sa oras na ito, sa aming kalagitnaan, na alam niya na hindi pa po siya tumatanggap sa inyo, hindi pa po niya na-surrender ang buhay po niya sa inyo, Panginoong Diyos. Ang aming dalangin, Panginoon, ay kayo po ang mangusap po sa kanila. Tulungan na maintindihan po nila, Panginoong Diyos, ang inyong mga salita, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoong Diyos. Salamat muli, Ama, at ito po aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, kantahin po natin ang ating hymn of commitment. No? Kung alam po natin na wala pa po tayo kay Kristo, kaya hindi po natin maintindihan ang bagay na to, ay kung nais mo pong tanggapin ng Panginoon sa iyong buhay bilang sariling tagapagligtas o Diyos, ay pwede ka naman pumunta ng harapan o dito sa harap upang sa ganun ay may panalangin ka po namin. Sa lahat po ng mga mayroon pong kahinaan kapag dumarating po ang mga problems na to sa buhay at hindi nyo po talaga maintindihan, pwede din kayo pumunta para makapag-pray din po tayo sa ating dito po sa harap. So, Sister Rosie.